Ang anak ko ang nagbato sa akin mula sa bangka papunta sa malamig na karagatan. Habang sumisigaw, batiin mo ang mga pating, at lumanggoy palayo, iniiwan akong 16 na kilometro mula sa baybayin. Akala niya ay natapos na niya ako. Pero nakaligtas ako. Nang umuwi siya, nakahintay ako sa kanya at sinabi, may dala rin ako para sa iyo. Hindi mo maniniwala kung ano ang nangyari pagkatapos. Bago tayo magpatuloy, pakikalmahan mong isubscribe ang channel at isulat sa comments kung anong oras na sa lugar mo ngayon. Ang balikat ni Arnold ay tumama sa aking pintuan sa harap, na nagpabagsak nito sa dingding. Ang tansong doorknob ay nag-iwan ng gasgas sa plaster. Nasaan ang pera, matanda? Ang kanyang maleta ay tumama sa aking hapagkainan na parang kulog. Ang salt shaker ay umikot na parang bida. Inilapag ko ang aking pahayagan, na maingat na tinupi kasama ang mga kulungan nito. Ang aking salamin sa pagbabasa ay dumulas pababa sa ilong ko, habang tumingin ako sa aking anak. Pawis ang nagdidilim sa kwelyo ng kanyang mamahaling kamiseta, kahit malamig na Hulyo gabi. Arnold, ano? Huwag kang magmalaki sa akin. Naglakad siya pasikot-sikot sa pagitan ng kusina at sala. Ang kanyang leather na sapatos ay sumisitsit sa hardwood. Alam ko ang tungkol sa insurance policy. Alam ko ang tungkol sa savings account. Kailangan ko ng pera ngayon. Ang kanyang kamao ay tumama ulit sa oak table. Sa pagkakataong ito, ang aking tasa ng kape ay tumalon. Dahan-dahang tumayo ako. Ang aking mga tuhod ay nagrereklamo. Sa 68, bawat galaw ay nagpapaalala sa akin ng aking edad. Anak, mamana mo ang lahat kapag wala na ako. Alam mo iyon. Kapag wala na ako. Ang tawa ni Arnold ay matalim, mapait. Lumiko siya upang harapin ako. Ang kanyang mga mata ay ligaw. Hindi ko kayang maghintay ng ganoon katagal. Naiintindihan mo ba? Hindi ako makapaghintay. Sa bukas na bintana, narinig ko ang aso ni Emares Patterson na tumatahol sa malayo. Ang simoy ng dagat ay nagdadala ng amoy ng asin at damong dagat, karaniwang nakakaaliw. Ngayong gabi ay malamig ito. Arnold, pakikalmahan mong umupo. Pag-usapan natin ito ng maayos. Pag-usapan. Sinipa niya ang aking leather armchair. Ang isa na binili sa akin ni Margaret, para sa aming ika-negatibo, 40 anibersaryo. Nag-uusap ako ng maraming buwan na. Nakaupo ka lang diyan sa bahay na binibilang ang pera mo habang nalulunod ako. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi sa pagkadismaya. Ito ay hindi ang batang tinuruan ko magbisikleta. Ito ay hindi ang binatang nagtapos sa kolehiyo na may mataas na karangalan. Nag-alok ako ng tulong dati. Tinanggihan mo ang bawat mungkahi. Tulong. Ang boses ni Arnold ay tumaas hanggang sa sigaw. Ibig mong sabihin ang iyong mga lektura tungkol sa responsibilidad. Ang iyong payo tungkol sa budgeting. Inilanggoy niya ang kanyang braso sa mantel ko, na nagpabagsak sa mga frame ng larawan sa sahig. Ang aming mga larawan ng pamilya ay nakakalat. Si Margaret na ngumingiti sa aming kasal. Si Arnold na humihip ng kandila sa kaarawan niya sa edad na 7. Mga umagang Pasko na puno ng tawa. Sinisira mo ang aking mga alaala, bulong ko. Mabuti. Baka sa wakas ay maunawaan mo kung ano ang ginagawa mo sa akin. Lumapit ako sa kanya. Sinusubukang ipakita ang kalmadong awtoridad. Kahit nanginginig ang boses ko. Arnold, hindi ko ibibigay sa iyo ang pera para sa pagsusugal. Hindi yon tulong. Iyon ay pagpapahintulot. Ang kanyang mukha ay nagbago sa isang bagay na pangit. Isang bagay na hindi ko pa nakita dati. Ikaw na matigas na hangal. Akala mo mabubuhay ka magpakailanman. Lumapit siya ng sapat upang maamoy ko ang alak sa kanyang hininga. Baka mangyari iyon ng mas maaga kaysa sa inaakala mo. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin na parang usok. Malamig na pag-aunawa ang umakyat sa aking gulugot. Mukhang na-realize ni Arnold ang sinabi niya. Nagbago ang kanyang ekspresyon. May sumilip na takot sa kanyang mukha. Kinuha niya ang kanyang maleta at naglakad patungo sa pinto. Arnold, hintayin mo. Pero wala na siya. Ang makina ng kotse niya ay umungal sa aking driveway. Naggalat ang graba habang mabilis siyang umalis. Ang kanyang tail lights ay nawala sa dumarating na kadiliman. Tumayo ako sa aking pintuan, nakikinig sa katahimikan. Ang simoy ng dagat ay nagpapakriyak sa pinto sa kanyang bisagra. Sa malayo, may foghorn na tumatawag sa tubig. 7 araw ang lumipas nang walang salitang galing kay Arnold. Patuloy kong tinitingnan ang aking cellphone. Umaasa sa apology text, voicemail, kahit ano. Ang katahimikan ay mas masahol kaysa sa away. Martes umaga, natagpuan ko ang sarili ko sa kusina na gumagawa ng kape, sa parehong ritual mula nang mamatay si Margaret. Sukatin ang grounds, idagdag ang tubig,
Hintayin ang pamilyar na gurgling sound. Ang simpleng rutinas ay nagpapanatili ng kalungkutan. Tumunog ang telepono ng eksaktong 9 oras. Ang pangalan ni Arnold ay lumitaw sa caller ID. Nagdalawang isip ang aking kamay sa receiver. Paano kung galit pa rin siya? Paano kung sinsero ang mga masasakit na salita? Pero siya ay aking anak. Hello, tatay. Ang boses ni Arnold ay iba. Mas malambot. Halos katulad ng batang naalala ko. Tatay, ako, kailangan kong humingi ng tawad. Umupo ako sa upuan sa kusina. Ang ginhawa ay dumaloy sa akin. Arnold, salamat sa pagtawag mo. Wala ako sa tamang pagkilos noong nakaraang linggo. Talagang wala. Huminto siya at narinig ko siyang huminga ng malalim. Sinabi ko ang mga bagay na hindi ko sinasadya. Mga bagay na natakot ako pagkatapos kong sabihin. Anak, lahat tayo ay may sinasabi tayo na pinagsisisihan kapag galit. Hindi, tatay. Ang sinabi ko ay hindi mapapatawad. Pero baka pwede kong subukang bayaran ito sa iyo. Lumamig ang aking kape habang nakikinig ako sa boses ng aking anak. Naghahanap ng palatandaan ng galit na sumakop sa kanya noong isang linggo. Sa halip, narinig ko ang isang bagay na hindi ko narinig sa loob ng maraming taon. Kahinaan. Paano mo gustong bayaran ito sa akin? Naalala mo ba noong bata ako? Kung paano tayo pumupunta sa pangingisda tuwing tag-araw? Tinuruan mo ako mag-cast, maging matyaga, pahalagahan ang katahimikan. Ngumiti ako. Naalala ko ang 8 anyos na si Arnold na sumisigaw ng tuwa nang mahuli niya ang kanyang unang bluegill sa lawa ng Monterey. Si Margaret na naghahanda ng sandwich at nagpapaalala sa akin na maging matyaga sa kanyang walang katapusang tanong. Magandang panahon iyon, sabi ko ng mahina. Baka pwede tayong pumunta sa pangingisda bukas, tulad ng dati. Alam ko maikli ang paunawa, pero naisip ko baka sa dagat naman ngayon. Lagi mong sinasabi na gusto mong subukan ang deep sea fishing. May kumislap sa dibdib ko. Hindi talaga tuwa, kundi kamalayan. Si Arnold ay hindi na nasisiyahan sa pangingisda bilang matanda. Lagi siyang abala, masyadong importante, masyadong walang pasensya sa mabagal na ritmo ng paghahagis at paghihintay. Pero ang boses ni Margaret ay umalingaw-ngaw sa aking alaala. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon, Norbert. Siya pa rin ang iyong anak sa ilalim ng lahat ng galit na iyon. Maganda ang tunog ng dagat. Narinig ko ang sarili kong sabi. Talaga? Seryoso ka? Siyempre, anak. Akala ko hindi mo na ako gustong kausapin pagkatapos ng lahat. Hindi kailanman, tatay. Ikaw lang ang natitirang pamilya ko. Ang kanyang mga salita ay nagpainit sa akin ng higit kaysa sa umagang araw na sumisilip sa bintana ng kusina ko. Sa labas, nakikita ko si Emares Patterson na naglalakad ng kanyang maliit na terrier. Paihong rutina na sinusunod namin sa loob ng maraming taon. Normal na bumabalik. Anong oras dapat ako maging handa? Tanong ko. Maagang madaling araw, kung kaya mo. Mas mahusay kumagat ang isda sa umaga. At kailangan nating pumunta ng medyo malayo upang makahanap ng magandang spot. Gaano kalayo? 16 na, baka 24 kilometro. Kung saan nakatira ang malalaking isda. Nagdala ko sa isip na suriin ang aking GR sa pangingisda. Bumili ng bagong tackle na angkop sa pangingisda sa dagat. Ilang taon na akong hindi nagtapon ng linya maliban sa kalmadong tubig ng lawa ng Monterey. Handa na ako, pangako ko. Salamat, tatay. Ibig sabihin ito ng lahat sa akin. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, tumayo ako sa kusina ng matagal. Nanonood sa singaw na tumataas mula sa aking iniwan na kape. Bukas, makukuha ko ulit ang aking anak. Bukas, muling itatayo natin ang nasira. Kinuha ko ang aking kape at lumakad sa bintana. Tumingin sa Pasipiko sa malayo. Saan man doon, may mga isda na naghihintay. Tumunog ang kampanilya sa itaas ng pinto nang pumasok ako sa tackle shop. Pinupuno ang aking baga ng pamilyar na halo ng rubber boots, salt-cured bait, at posibilidad. Tumingin si Charlie Mendez mula sa pag-aayos ng mga lure sa likod ng counter. Norbert Barrett. Matagal na kitang hindi nakita. Baka para sa lake trout ulit. Sa totoo lang, Charlie, iba ang kailangan ko ngayon. Kinuha ko ang listang sinulat ko sa almusal. Pangingisda sa dagat. Malalim na tubig. Ang mukha ni Charlie na may pagod ay nagulat. Dagat. Bago yan sa iyo. Espesyal na okasyon. Pangingisda kasama ang anak ko bukas. Gusto niyang subukan ang malalaking tubig. Sige, ayusin natin. Lumabas si Charlie mula sa likod ng counter. Pinapunta ako sa mga display ng rod. Para sa dagat, kailangan mo ng may backbone. Ito spinning rod, medium heavy action, 8 talampakan. Perpekto para sa rockfish, lingkod. Baka kahit halibot kung swerte ka.
Sinubukan ko ang bigat. Naramdaman ang pagbaluktot ng rod. Mas mabigat ito kaysa sa GR ko sa lawa. Mas seryoso. Mabuti ang pakiramdam nito. Kailangan mo ring mas malakas na linya. 20 lb test minimum. Mas malakas lumaban ang isda sa dagat kaysa sa tubig tabang. Inilagay ni Charlie ang bagong linya sa reel ko nang may bihasang kahusayan. Saan kayo pupunta? Binanggit ni Arnold na medyo malayo. 16 na o 24 kilometro. Huminto si Charlie sa kanyang trabaho. Seryosong tubig yan, Norbert. Kayo ang magdadala ng sariling bangka. Si Arnold ang bahala sa arrangements. Siguraduhin mong may safety gear. Radio, flares, life jackets. Ang dagat ay hindi nagpapatawad ng pagkakamali tulad ng lawa. Tumango ako. Kahit hindi binanggit ni Arnold ang safety equipment. Lagi siyang may tiwala sa mga bagay na iyon. Kahit noong bata pa. Baka masyadong may tiwala. Ngayon, kunin ko ang ilang circle hooks. Mas mabuti para sa pangingisda sa dagat. Mas maliit ang posibilidad na masugatan ang isda sa bituka. Pumili si Charlie ng mga package mula sa display. At kailangan mo rin ng bite. Mabuti ang sardinas, pero may artificial lures na maaring magustuhan mo. 30 minuto pagkatapos, lumakad ako sa kotse ko na may bag na puno ng bagong GR at mas magaan na pitaka. Ang hapon na araw ay nagpainit sa aking balikat habang nagmamaneho ako pauwi. Naunawaan na ang pakikipagsapalaran bukas. Tumunog ang aking cellphone habang inaayos ko ang tackle bots. Tatay, gusto ko lang kumpirmahin ang lahat para bukas. Handa na ako, Arnold. Kagagaling ko lang sa tindahan ni Charlie na may osin tackle. Perpekto. At okay ka ba sa pagpunta ng medyo malayo? Alam ko sanay ka sa malapit sa baybayin. May isang bagay sa kanyang boses na nagpapatigil sa akin. Isang urgency na hindi bagay sa kasual na usapan. Gaano kalayo ang pag-uusapan natin? Sapatos para makahanap ng talagang magagandang isda. Tiwala ka sa akin, tatay. Magugustuhan mo doon. Tayo lang dalawa. Gitna ng karagatan. Wala nang iba kundi tubig sa paligid. Mukhang mapayapa. Ganap na isolated. Tayo lang. Pagkatapos naming magpaalam, tumayo ako sa kusina na gumagawa ng sandwich para sa biyahe bukas. Ham at cheese tulad ng ginagawa ni Margaret. Pinuno ko ang dermos ko ng cup. Sinuri ko ulit ang weather app. Perpektong kondisyon, mahinang hangin, kalmadong dagat, mahusay na visibility. Inilatag ko ang damit ko para bukas. Lumang jeans, mainit na jacket, ang aking Lucky Fishing hat. Paehong sombrero na suot ko nang mahuli ni Arnold ang kanyang unang isda, 25 taon na ang nakalilipas. Nang gabing iyon, itinagda ko ang alarm sa 5:30 minuto. Kahit alam kong magigising ako nang mas maaga sa excitement. Habang pinapatay ko ang bedside lamp, tumingin ako sa bintana patungo sa dagat. Bukas, magkasama kami ni Arnold doon. Muling itatayo ang nawala. Ang buwan ay naghagis ng pilak na landas sa tubig. Umaabot sa abot-tanaw. Milyon-milyong kilometro ng bukas na karagatan na naghihintay sa amin. Ang pickup truck ni Arnold ay tumigil sa aking driveway ng eksaktong 7 oras. Makina tumatakbo. Exhaust nakikita sa umagang hamog. Triple check ko ang lock ng pintuan ko. Pagkatapos ay lumakad ako sa passenger side na may tackle bots at dermos. Umaga, tatay. Ang ngiti ni Arnold ay mukhang tunay. Pero ang kanyang mga daliri ay tumutugtog sa manibela. Handa ka na ba para sa pakikipagsapalaran natin? Inaabangan ko ito buong gabi. Sumakay ako sa cab. Inilagay ang kape sa pagitan namin. Ang radyo ay tumutugtog ng oldies. Si Buddy Holly ay kumakanta tungkol sa tunay na pag-ibig. Bagay na bagay para sa rekonsilyasyon ng ama at anak. Lumabas si Arnold sa driveway nang mas mabilis kaysa kinakailangan. Ang mga gulong ay bahagyang umiikot sa basang pavement. Magandang umaga para sa pangingisda. Saan eksaktong pupunta tayo? Itinapal ko ang seatbelt habang pinabilis ni Arnold patungo sa Highway 1. Ang lawa ng Monterey ay nasa kabilang direksyon. Pagbabago ng plano. Lumapad ang mga knuckles ni Arnold sa manibela. May mas malalaking isda sa dagat, tatay. Mahilig ka sa hamon. May malamig na nanirahan sa aking tiyan. Hindi ko alam, Arnold. Maaring mapanganib ang dagat. Tiwala ka sa akin. Ang kanyang tawa ay mukhang pilit. Kailan pa ako nagkamali sa pagdidirekta sa iyo? Ang tanong ay nakabitin sa pagitan namin na parang umagang hamog. May ilang okasyon akong naalala, pero ngayon ay tungkol sa rekonsilyasyon, hindi sa pagbibintang. Ang Highway 1 ay umaabot sa unahan, sumusunod sa baybayin. Nagmamaneho si Arnold ng agresibo. Nag-o-overtake sa mas mabagal na kotse sa blind curves. Nagpapabilis sa dilaw na ilaw.
Ang aking kape ay sumasabog sa dermos sa bawat matalim na liko. Pabagalin mo ng kaunti, anak. Marami tayong oras. Sa totoo lang, wala. Mahalaga ang tide teaming para sa pangingisda sa dagat. Sinuri ni Arnold ang rear view mirror sa pangatlong beses sa loob ng 5 minuto. Ang peak feeding ay nangyayari sa tiyak na oras. Pinanood ko ang pamilyar na landmarks na nawawala sa likod namin. Ang mga suburban streets ng Monterey ay nagbago sa redwood forests, pagkatapos sa rocky coastline. Mas kaunti ang ibang kotse, habang nagmamaneho, kami timog patungo sa Big Sur. Medyo malayo na ito mula sa bahay, obserba ko. Sinusubukang itago ang pag-aalala sa boses ko. Iyon ang punto. Walang maraming tao, walang kompetisyon. Tayo lang at ang mga isda. Ang ngiti ni Arnold ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Magugustuhan mo doon, tatay. Ganap na isolated. Tayo lang dalawa, napapaligiran ng wala kundi tubig sa milya-milya. Ang kanyang mga salita ay dapat mapayapa ang tunog. Sa halip, nagpakikipit ito sa aking dibdib. Ang boses ni Margaret ay umalingaw-ngaw sa aking alaala. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon, Norbert. Siya pa rin ang iyong anak. Pero habang tinitingnan ang profile ni Arnold, panga nakakapit, mga mata nakatuon sa unahan ng may laser focus, nagtaka ko kung naroon pa rin ang aking anak kahit saan. Ang karagatan ay umaabot ng walang hanggan sa kanan namin. Ang umagang araw ay nag-aalis ng hamog upang ipakita ang white caps na sumasayaw sa malalim na asol na tubig. Maganda pero walang awa. Isang beses ko nang sinubukan ang tubig na ito. Maraming taon na ang nakalilipas, at naalala ko ang malawak na kawalan na nakapalibot sa iyo kapag nawala ang tanawin ng lupa. Gaano kalayo ang plano natin? Sapatos upang marating ang point of no return. Ang pagpili ni Arnold ng mga salita ay nagpadala ng isa pang lamig sa akin. Ang talagang magagandang isda ay nananatili sa malalim na tubig malayo sa lahat. 20 minuto pagkatapos, huminto si Arnold sa maliit na parking lot ng marina. Umikot ang mga sigul sa itaas. Ang kanilang mga sigaw ay halos sa tunog ng mga alon laban sa kahoy na dock. Ilang iba pang fishing boat ang tumba-tumba sa kanilang slips. Pero karamihan ay walang laman. Pinatay ni Arnold ang makina. Sa biglaang katahimikan, narinig ko ang sarili kong tibok ng puso na halos sa rhythmic na slap ng tubig laban sa hull. Sumigaw ang mga sigul sa itaas habang lumabas ako sa truck ni Arnold. Ang aking mga binti ay matigas mula sa biyahe. Ang marina ay abala sa weekend activity. Mga pamilya na naglulod ng cooler, mga mangingisda na nagche-check ng tackle, mga makina ng bangka na nag-uumpisa. Gumalaw si Arnold ng may layunin. Inilabas ang aming GR mula sa truck bed. Dito, tatay. Ang bangka natin ay nasa slip 12. Sinundan ko siya pababa sa lumang kahoy na dock na may dala ang tackle bots at dermos. Ang bangka na nirentahan ni Arnold ay mas malaki kaysa inaasahan ko. Isang 18 talampakan na motorboat na may outriggers at maliit na cabin. Marunong ka bang mag-operate nito? Tanong ko, inilalagay ang GR sa dock. Nagteka ko ng boating safety course noong nakaraang buwan. Sinuri ni Arnold ang fuel gauge. Sinubukan ang motor controls. Lahat ay nasa perpektong kondisyon. Mukhang iba siya rito, mas may tiwala. Malinaw na pinlano ito, hindi ang spontaneous invitation na ipinahiwatig niya. Pinanood ko siyang suriin ang life jackets, flares, marine radio, lahat ng safety equipment na kinakailangan para sa pangingisda sa dagat. Sumakay ka, tatay. Ayusin natin ang mga rod na ito. Bahagyang gumalaw ang bangka habang sumakay ako. Inalis ni Arnold ang dock lines ng may bihasang kahusayan. Pagkatapos ay sinimulan ang motor. Umungal ito sa buhay. Nagpapadala ng vibrations sa fiberglass hull. Narito na tayo, sigaw ni Arnold sa ingay ng makina. Dahan-dahang lumabas kami mula sa protektadong tubig ng marina patungo sa open bay. May mga bangka sa paligid, ang iba ay lumalabas tulad namin. Ang iba ay nagbabalik na may morning catch. Normal na tao na nag-enjoy sa normal na Sunday fishing trip. Patuloy na pinapatakbo ni Arnold kami seaward. Lumiliit ang mga gusali ng marina sa likod namin. Pagkatapos ay nagsimulang lumiliit ang buong baybayin. Sinubukan kong subaybayan ang aming progreso. Pero walang reference points. Ang distansya ay naging walang saysay. Medyo malayo na ito, hindi ba? Sigaw ko kay Arnold. Hindi pa sapat, sigaw niya pabalik. Ang pinakamagagandang isda ay nasa malayo doon kung saan pupunta ang malalaking bangka. Ang huling weekend fishing boats ay nawala sa likod namin. Ngayon kami lang, maliit na tuldok sa malawak na asol na canvas. Hinawakan ko ang gunel ng bangka habang tumama kami sa mas malalaking swell. Ang spray ay paminsan-minsang tumatama sa bow. Baka dapat tayo tumigil dito, mungkahi ko. Halos hindi ko na makita ang lupa.
Sinuri ni Arnold ang GS, umiling. Tiwala ka sa akin, tatay, alam ko ang ginagawa ko. Isa pang 15 minuto ang lumipas. Ang baybayin ay naging manipis na kayumangging linya sa abot tanaw. Binilang ko ang hindi bababa sa 13 kilometro sa pagitan namin at ng baybayin. Baka higit pa. Walang ibang bangka na nakikita sa anumang direksyon. Lumalaki ang aking pag-aalala sa bawat kilometro. Ito ay hindi ang casual fishing trip na naisip ko. Parang paglalakbay sa dulo ng mundo. Arnold, sapat na ito. Mag-anchor tayo rito. Medyo pa, iginiit niya. Kailangan nating marating ang underwater canyon, kung saan nanghuhuli ang talagang malalaking isda. Pero nang tingnan ko ang kanyang mukha, nakita ko ang isang bagay na mas nagpalamig sa akin kaysa sa simoy ng dagat. Si Arnold ay hindi naghahanap ng isda. Nagkalkula siya ng iba pa. Ang kanyang mga mata ay patuloy na sumusuri sa aming posisyon, kaugnay sa lupa. Sa wakas, pinatay niya ang makina. Bigla ang katahimikan ang sumakop sa amin. Nababali lamang ng mga alon na tumatama sa hole. Lumutang kami sa gitna ng wala, ganap na mag-isa, mas malayo sa tulong kaysa dati kong naranasan sa buhay. Ano ngayon? Tanong ko. Hinawakan ni Arnold ang mga fishing rod. Ang kanyang ngiti ay kakaiba at malamig. Ayusin natin ang mga rod, sabi ni Arnold. Ang kanyang boses ay artificially cheerful. Kunin mo ang tackle bots, tatay. Ayusin mo ang mga lure tulad ng lagi mong ginagawa. Lumuhod ako sa bow, binuksan ang tackle bots sa pamilyar na galaw. Ang makukulay na lure ay kumikinang sa hapon na araw. Spoons, jigs, at spinners na nakolekta ko sa loob ng mga dekada ng pangingisda. Normal na tool para sa normal na araw na anumang bagay maliban sa normal. Naalala mo ba ang unang isda na nahuli mo noong bata ka? Tanong ko, sinusubukang mabawi ang init sa pagitan namin. Iyon maliit na bluegill sa lawa ng Monterey. Naalala ko ang lahat, tatay. Ang boses ni Arnold ay galing diretso sa likod ko. Bawat fishing trip, bawat lektura tungkol sa pasensya at responsibilidad. May isang bagay sa kanyang tono na nagpatingin ako sa balikat. Tumayo si Arnold 3 talampakan ng layo. Hawak ang fishing rod na parang sandata. Nagbago ang kanyang mukha. Wala nang pilit na friendliness. Malamig na kalkulasyon lamang. Arnold, may problema ba? Wala nang problema. Lumapit siya ng isang hakbang. Sa katunayan, malapit nang maging perpekto ang lahat. Bahagyang gumalaw ang bangka sa swells. 8 milya mula sa baybayin, walang ibang sasakyan sa paningin. Ama at anak lamang sa walang hanggang Pasipiko. Mukhang may desisyon na si Arnold tungkol sa isang bagay na final. Iniisip ko ang usapan natin noong nakaraang linggo. Sabi niya, lumilipat sa likod ko habang nakayuko ako sa tackle box. Tungkol sa kung kailan ko makukuha ang pera mo. Anak, pwede nating pag-usapan. Ang mga kamay ni Arnold ay tumama sa aking likod ng may malakas na puwersa. Lumiko ang mundo sa gilid. Natumba ko sa gilid ng bangka. Lumilipad ang tackle bots. Nagkakalat ang mga lure na parang confetti. Nilamon ako ng malamig na tubig. Tumalsik ako, humihinga ng malakas. Ang asin na tubig ay sumusunog sa aking lalamunan. Ang bangka ay lumutang 1-0 talampakan ang layo. Si Arnold ay nakatayo sa rail. Tumitingin sa akin ng may kasiyahan. Arnold, tulungan mo ako. Hindi ko kaya. Sana may mga pating dito. Ang boses ni Arnold ay malinaw na narinig sa tubig. Gagawin nitong mas perpekto pa. Ang pagtataksil ay tumama ng mas malakas kaysa sa lamig ng karagatan. Hindi ito aksidente. Pinlano ito, kinalkula. Ang sarili kong anak ang nagdala sa akin rito upang mamatay. Ngayon ay siguradong makukuha ko ang mana mo. Matanda. Ang life insurance, ang bahay, lahat. Sinubukan kong lumanggoy patungo sa bangka. Pero ang aking damit ay hinila ako pababa. Ang mabigat na jacket na isinuot ko para sa pangingisda sa dagat ay naramdaman ko na parang angkla. Walang ginawa si Arnold upang tulungan. Sa halip, sinimulan niya ang makina. Arnold, pakikalmahan mong bumalik. Umungal ang makina sa buhay. Inikot ni Arnold ang bangka ng mahigpit, patungo sa malayong baybayin. Hindi siya tumingin pabalik, hindi nagdalawang isip, hindi nagpakita ng kahit isang sandali ng pagsisisi. Tulungan ninyo ako, sigaw ko sa walang laman na karagatan. May makakatulong ba sa akin? Pero walang makarinig, tanging mga alon at hangin at ang lumalaking distansya sa pagitan ko at ng bangka, na nagdadala ng aking anak palayo sa kanyang krimen. Unti-unting nawala ang tunog ng makina. Iniiwan akong mag-isa sa malawak na Pasipiko. Nagtread ako ng tubig, nanonood ang bangka na lumiliit hanggang sa tuldok. Pagkatapos ay nawala ng buo laban sa abot tanaw. Hindi ito nangyayari. Ang mga anak ay hindi pumatay sa kanilang ama para sa mana.
Ang mga pamilya ay hindi nagtatapos ng ganito. Pero ang malamig na tubig ay walang pakialam sa kung ano ang dapat o hindi dapat mangyari. Ang Pasipikong Karagatan ay naghintay lamang, matiyaga at walang hanggan. Handa nang kunin ang isa pang biktima ng kasakiman ng tao. Tinawag ko ang pangalan ni Arnold sa huling pagkakataon. Ang aking boses ay nilamon ng laki na nakapalibot sa akin. Mga alon lamang ang sumagot. Arnold! Ang aking boses ay pumutok sa walang laman na tubig sa huling pagkakataon. Ang bangka ay naging malayong tuldok, pagkatapos ay wala na. Katahimikan ang sumakop sa akin. Malawak, nakakatakot na katahimikan na nababali lamang ng mga alon na tumatama sa aking mukha. Ang Pasipikong Karagatan ay umaabot ng walang hanggan sa bawat direksyon. Walang pakialam sa aking desperadong sitwasyon. Nagtread ako ng tubig. Ang aking fishing jacket ay hinila ko pababa na parang lead weights. Sa manhid na daliri, nagpumilit akong buksan ang zipper. Sa wakas ay nakaalis sa mabigat na canvas. Agad itong lumubog. Nawala sa madilim na lalim sa ibaba. Nang wala ang jacket, mas magaan ako, pero mas mahina. Ang tubig ay nakakagulat na malamig, baka 16 na degrees, at ang init ng aking katawan ay unti-unti nang nawawala. Kailangan kong patuloy na gumalaw upang mabuhay. Ang mukha ni Margaret ay sumilip sa aking alaala. Sa kanyang huling laban sa cancer, bulong niya, "Huwag kang sumuko, Norbert. Kahit gaano imposible ang tila, laging may pag-asa." Ang kanyang tapang ay nagpapanatili sa aming pamilya sa pinakamadilim na buwan. Ngayon ay kailangan ko ang parehong lakas. Nagsimulang mag-cramp ang aking mga binti mula sa patuloy na pagkakik. Lumipat ako sa paglutang sa likod. Nagsisave ng enerhiya habang nag-scan sa abot-tanaw para sa anumang palatandaan ng rescue. Wala. Tanging walang hanggang asul na tubig na nakakatagpo ng asul na langit. Mas mababa na ang araw. Nagbibigay ng ibang anino sa mga alon. Gaano katagal na ako rito? 1 oras. 2. Kakaiba ang galaw ng oras kapag lumalaban ka para sa buhay. May darating, bulong ko sa mga alon. May dapat darating. Pero ang duda ay pumasok na parang lamig na sumisipsip sa aking damit. Maingat na pinili ni Arnold ang lokasyon na ito. Malayo sa shipping lines, malayo sa ibang mangingisda. Perpektong pinlano niya ito. Kinalkula ng aking anak ang aking kamatayan. Ang pagtataksil ay mas malalim kaysa sa lamig ng karagatan. Pinalaki ko siya, tinuruan siyang mangisda, tinulungan sa homework, dumalo sa kanyang graduasyon, at ibinalik niya ang pag-ibig na iyon sa pamamagitan ng pagsubok na patayin ako para sa pera. Hindi ko bibigyan ng kasiyahan. Sabi ko ng malakas, mas malakas na ngayon ang boses ko. Mabubuhay ako, Arnold, at makikita ko ang hustisya. Ang alaala ni Margaret ay nagbigay ng bagong lakas. Nakalaban niya ang imposible at hindi nagrereklamo. Hindi sumuko sa pag-asa. Kaya ko rin iyon. Bumalik ako sa pagtread ng tubig. Gumagalaw ang aking mga braso at binti ng rhythmic upang mapanatili ang sirkulasyon. Ang Pasipiko ay maaring malawak at malamig. Pero buhay pa rin ako. Lumalaban pa rin. Sa malayo, umiikot at sumisigaw ang mga seabird. Pero walang tulong ang iniaalok nila. Ang tunog ng mga alon laban sa malayong bato ay dala ng hangin. Ang baybayin ng California, napakalayo, parang ibang planeta. Pero patuloy akong gumagalaw, patuloy na umaasa. Hindi ako patatawarin ni Margaret kung susuko ako ngayon. At saan man doon, kailangan ng aking mga apo ang kanilang lolo na umuwi. May isang tuldok na lumitaw sa abot-tanaw. Maitim laban sa orange na langit. Sumilip ako, umaasa na ito ay totoo. Hindi lamang halusinasyon mula sa desperasyon. Lumaki ang tuldok. Musika ang dumaloy sa tubig. Mahina pero hindi mapagkakamalan. Electronic music ang tumibok sa tubig. Lumalakas habang lumalapit ang barko. Isang malaking yete, madaling daan talampakan ang haba. Pinuputol ang swells ng may eleganteng kapangyarihan. Ang party lights ay kumikinang sa rails nito. At nakikita ko ang mga tao na gumagalaw sa maraming deck. Tulungan ninyo ako, sigaw ko. Nagwawagayway ng aking mga braso nang walang tigil sa itaas ng ulo ko. Tulungan ninyo ako. Pinanatili ng yate ang kurso nito. Ang musika ay nagmask sa aking desperadong sigaw. Saklot ng panik ang aking dibdib. Dadaan sila nang hindi ako nakikita. Pakikalmahan ninyo. Sigaw ko hanggang masunog ang aking lalamunan. Nandito ako. Dito mismo. Isang babae sa eleganteng cocktail dress ang lumapit sa railing ng yete. Hawak ang champagne glass. Tumingin siya sa tubig. Nag-scan sa sunset. Ang kanyang tingin ay dumaan sa akin. Pagkatapos ay bumalik ng mabilis. Oh my goodness, gasp niya. Nahulog ang kanyang glass. May tao sa tubig. Biglang sumabog ang yate sa aktibidad.
Biglaang naputol ang musika. Nagmadali ang mga tao sa railings. Itinuro ang direksyon ko. Lumitaw ang crew members na may life rings at emergency equipment. Itapon ang life ring. Sigaw ng isang tao. Isang orange ring ang lumipad sa hangin. Lumapag 1-0 talampakan ang layo. Lumanggoy ako patungo rito ng may huling lakas. Hinawakan ang lubid na may manhid na daliri na halos hindi gumagana. Hawakan mo. Darating na kami para kunin ka. Isang maliit na rescue boat ang ibinaba mula sa gilid ng yacht. 2 crew members sa uniforme ang nagmaneho nito patungo sa akin. Ang kanilang mga mukha ay seryoso sa propesyonal na pag-aalala. Sir, naririnig mo ba ako? Tanong ng isa habang lumalapit sila. Ligtas ka na. Nakuha ka na namin. Malakas na kamay ang nagpull sa akin mula sa tubig papunta sa rescue boat. Bumagsak ako sa deck. Nanginginig ng walang kontrol. Tubig na tumutulo mula sa aking damit. Masakit ang lahat. Ang aking mga kalamnan, baga, puso. Dalhin siya agad sa board. Utos ng isang boses na may malinaw na awtoridad. Medical na atensyon, kumot, at mainit na kape. Gayon, inilipat nila ako sa main deck ng yete, kung saan ang mga mukha ng pag-aalala ay nakapalibot sa akin. May nagbalot na makapal na kumot sa aking balikat, habang ang iba ay naglagay na mainit na mug sa aking nanginginig na kamay. Ang deck ng yate ay naramdaman na parang solidong lupa pagkatapos ng mga oras sa tubig. Totoo, matatag, ligtas. Tumingin ako sa bilog ng mga tao. Well-dressed na party guests na iniwan ang kanilang selebrasyon upang tulungan ang isang estranghero. Sir, ano ang nangyari sa iyo? Tanong ng isang distinguished na lalaki na may pilak na buhok. Paano ka napunta doon? Sa likod niya, sumilip ako ng helicopter na nakaupo sa landing pad ng yate. Hindi ito basta pleasure craft. Seryosong pera ito. Seryosong resources. Ang aking boses ay lumabas na parang croak. Ang aking anak, sinubukan niyang. Easy there, sabi ng isang uniform captain na may pagod na mukha. Take your time. Ligtas ka na. Ang interior ng yacht ay tumatawag. Mainit, tuyo, sibilisado. Habang tinutulungan nila ako patungo sa cabin, narinig ko ang mga fragment ng shocked conversation mula sa mga guests. Hindi ka panipaniwala na nakaligtas siya. Gaano katagal siya doon? Tingnan ang kondisyon ng mahirap na lalaki. May nagtatanong kung ano ang nangyari sa akin. Pero halos hindi ko pa maiporma ang mga salita. Totoo ang aking rescue. Pero malayo pa sa katapusan ang bangungot. Kailangang lumabas ang katotohanan. Ang mainit na kape ay sumunog sa aking lalamunan. Pero ang init ay kumalat sa aking dibdib na parang likidong kaligtasan. Umupo ako sa luxurious main salon ng yete. Napapaligiran ng mga mukha ng pag-aalala na nagbago mula sa party guests hanggang rescue team sa loob ng minuto. Take your time, sabi ng pilak na buhok na lalaki na nag-take charge. Ako si Senator Judson Blackwell. Ito ang aking yete, at ganap kang ligtas dito. Isang senador. Hindi nakakagulat na sumigaw ang yate ng yaman at kapangyarihan. Inilagay ko ang mugnang may nanginginig na kamay. Tumingin sa mga mukha na naghihintay. Karapat-dapat ng mga taong ito ang katotohanan. Ang pangalan ko ay Norbert Hayes. Simula ko, ang aking boses ay parin mula sa maraming oras na pagtawag ng tulong. Nasa fishing trip ako kasama ang aking anak ngayon. Nasaan ang iyong anak ngayon? Tanong ni Captain Thorne, kumukonsulta sa nautical chart. Nandoon pa ba siya? Mas mahirap ang mga salita kaysa inaasahan ko. Itinulak niya ako mula sa bangka at iniwan akong mamatay. Ang mga gasp ay umalingaw-ngaw sa salon. Ilang babae ang tinakpan ang kanilang bibig sa shock. Agad na nagdilim ang ekspresyon ng senador. Ang sarili mong anak ang sumubok na pumatay sa iyo. Ang boses ni Judson ay may otoridad ng isang taong sanay sa seryosong krimen. Desperado siya sa pera, utang sa pagsusugal, nabigong investments. Dinala niya ako 16 na kilometro mula sa baybayin. At huminga ako ng malalim. Sinabi niyang sana may mga pating, na ngayon ay siguradong makukuha niya ang mana ko. Nakakatakot ito, sigaw ng isang female guest. Isang anak na sumusubok na patayin ang ama. Inutusan ni Senator Judson na makipag-ugnayan agad sa Coast Guard at lokal na pulisya. May krimen tayong i-report at isang suspect na huhulihin. Si Captain Thorne ay nagre-reach na para sa radio equipment. Sir, alam mo ba kung nasaan ang iyong anak ngayon? Malamang umuwi na sa San Francisco, Pacific Heights area. Ibinigay ko ang address ni Arnold. Nanonood sa mga estranghero na nagmomobilize ng may kahangahangang kahusayan. Senator, pwede kaming magkaroon ng helicopter airborne sa loob ng 15 minuto. Report ni Captain Thorne. Iko-coordinate ko sa SAE para sa immediate arrest. Lumiko si Judson pabalik sa akin.
Ang kanyang political instincts ay ganap na nakatuon. Mr. Hayes, hindi ito mapapahintulutan ng walang parusa. I guarantee it. Iuwi ka namin, at makukuha ang hustisya. Lumitaw ang helicopter pilot ng Yete. Nakasuot na ng flight gear. Sir, ang aircraft ay prepped para sa immediate departure. Medical kit ay loaded para sa passenger. Hindi ko makapaniwala na nangyari ito. Bulong ng isang guest. Isang family betrayal na ganito kalupit. Nangyayari ito ng higit kaysa sa inaakala mo. Sagot ni Judson ng malungkot. Ang pera ay sumisira sa mga tao sa paraan na magpapanginig sa iyo. Pero ang kriminal na ito ay pumili ng maliit na biktima na iniwan. Tinulungan nila ako patungo sa helicopter pad. Ang aking mga binti ay pa rin mahina mula sa pagod. Ang kontraste ay surreal. Mula sa malapit na kamatayan sa Pasipiko hanggang sa rescue ng pribadong eroplano ng isang senador. Salamat. Nagawa kong sabi habang naglalakad kami. Sa inyong lahat, iniligtas ninyo ang aking buhay. Si Arnold Hayes ay magsisisi sa kanyang mga pagpili sa susunod na 20 taon. Idineklara ni Judson, personal kong sisiguraduhin na iproprosecute ito ng district attorney sa buong lawak. Nagsimulang umikot ang rotors ng helicopter. Nagdudulot ng downdraft na nagkakalat ng mga napkin mula sa iniwan na party. Sa malayo, ang araw ay humipo sa abot-tanaw. Pininturahan ang langit ng shades ng orange at pula. Akala ng aking anak na napatay niya ako ngayon. Sa halip, ginising lamang niya ang isang natutulog na higante. Darating ang hustisya. Detective Lopez, si Senator Judson Blackwell, nagsasalita. Tumatawag ako tungkol sa isang attempted murder na nangangailangan ng immediate action. Ang authoritative na boses ni Judson ay pumutol sa ambient noise ng Yete, habang nakatayo siya sa tabi ng communications console. Ang kanyang pagbabago mula sa party host hanggang sa makapangyarihang political figure ay kumpleto na. Ito ay isang lalaki na sanay sa mabilis na pagkilos. Ang suspect ay sinubukang lunurin ang sariling ama para sa mana. Detective, ang sariling ama. Maikling nakinig si Judson. Pagkatapos ay nagpatuloy ng may bihasang kahusayan. Ang biktima ay narito kasama ko ngayon. Buhay at handa magbigay ng testimonya. Umupo ako na nakabalot ng kumot. Parin pinoproseso ang surreal na transisyon mula sa malapit na kamatayan hanggang sa rescue ng isa sa pinaka-impluensyang senador ng California. Ang communications room ng Yet ay humahagulgol sa mahal na equipment habang ino-orchestrate ni Judson ang pagbagsak ng aking anak. Arnold Hayes, Pacific Heights Address. Ibinigay ko ang eksaktong house number at street. Nanonood kay Judson na nagre-rely ng impormasyon ng may military precision. Lumitaw si Captain Don mula sa navigation station. May dala na charts. Sir, kumpleto na ang helicopter inspection ni Relay. Pwede kaming airborne sa loob ng 20 minuto. Magandang teaming. Takpan ni Judson ang telepono ng saglit. Mr. Hayes, medically cleared ka ba para sa flight? Ito ay 70 minutong biyahe patungong San Francisco. Handa na ako, sagot ko. Nagula sa sarili ko sa katatagan ng boses ko. Pagkatapos ng 4 na oras na paglaban para sa buhay sa Pasipiko, ang helicopter ride ay mukhang halos ordinaryo. Detective, I coordinate sa patrol units mo. Naniniwala ang suspect na matagumpay ang kanyang krimen, kaya hindi niya inaasahan ang bisita. Malinaw na ang political connections ni Judson ay nagpapabilis sa lahat. Senator, priority sa case na ito. Gusto ko siyang nasa kustodiya bago sumikat ang araw. Sa labas ng helicopter pad, gumalaw si Relay Vargas ng may profesional na kahusayan. Nagche-check ng fuel levels at nagtetest ng rotor mechanisms. Ang kanyang military background ay nakikita sa bawat precise na galaw. Flight plan ay filed para sa emergency priority. Report ni Captain Dorn. Inabisuhan na ang Coast Guard ng aming misyon. Lahat ng clearances ay approved. Ang mga guest ng Yet ay nagtipon sa supportive clusters. Nag-aalok ng spare clothing at expressions ng galit sa pagtataksil ni Arnold. Ilan ang nagbigay ng business cards sa aking kamay. Iginiit na makipag-ugnayan kung may tulong na kailangan sa legal proceedings. Ang ebidensya ay overwhelming. Paliwanag ni Judson sa detective. Witness testimony, physical. Evidence ng abandonment, malinaw na motive. Dapat straightforward ang prosecution. Lumitaw si Relay sa doorway, flight helmet sa kamay. Aircraft ready para sa immediate departure. Senator. Malinaw ang panahon hanggang San Francisco. Salamat. Tumingin ako sa mga estrangherong naging kaligtasan ko. Kayong lahat. Binigyan ninyo ako ng buhay muli. Si Arnold Hayes ay magsisisi sa kanyang mga pagpili sa susunod na 20 taon. Idineklara ni Judson ng malungkot. Mabilis ang hustisya kapag may tamang motivation. Nagsimulang umikot ang engines ng helicopter.
nagdudulot ng vibrations sa deck ng yacht. Insecure ni Riley ang loose items habang tumataas ang rotor wash. Propesyonal na paghahanda ay nakikita sa bawat aksyon. Inilagay ni Judson ang matibay na kamay sa aking balikat habang naglalakad kami patungo sa aircraft. Handa ka na bang harapin ang iyong anak, Mr. Hayes? Lumakas ang umiikot na rotors, pero hindi pa kami lumilipad. Ang mga blades ng helicopter ay bumagal hanggang sa bulong ng ilapag kami ni Riley sa Golden Gate Park. Ang liwanag ng madaling araw ay nagpapakita ng mga mamahaling neighborhood ng San Francisco na umaabot patungo sa bay. Hinintay ni Detective Maria Lopez sa tabi ng unmarked police car. Ang kanyang seryosong ekspresyon ay tumutugma sa bigat ng aming misyon. Mr. Hayes, paumanhin sa ginawa ng iyong anak sa iyo. Sabi niya, nagsyeke ng kamay ng may propesyonal na simpatiya. May mga unit na nakaposisyon sa paligid ng kanyang bahay. Umuwi siya 30 minuto na ang nakalilipas. Sa umagang hamog, nakikita ko ang BMW ni Arnold na nakaparada sa kanyang driveway 3 block ang layo. Ang mamahaling bahay sa Pacific Heights ay mukhang mapayapa, normal. Perpektong fakade na nagtatago sa halimaw na nakatira sa loob. Target just exited his vehicle. Crackled ang boses sa radyo. Mukhang lasing, mabagal na gumagalaw patungo sa front door. Inayos ni Detective Lopez ang kanyang earpiece. Lahat ng unit hold position. Gusto ng ama na harapin siya diretso muna. Tahimik kaming naglakad sa upscale neighborhood. Ang mga mamahaling bahay ay nakatayo na parang tahimik na saksi sa darating na hustisya. Ang bahay ni Arnold ay lumitaw sa unahan. Payahong lugar na binisita ko para sa family dinners, birthday parties, Christmas mornings na ngayon ay parang kasinungalingan. Nagkakamali si Arnold sa kanyang susi sa front door. Malinaw na nagsaselebrete sa akala niyang matagumpay na pagpatay. Ang kanyang mamahaling suite ay kulubot. Ang kanyang galaw ay hindi matatag mula sa alak na ginamit niya upang tuost sa aking diumanoy kamatayan. Ngayon, bulong ni Detective Lopez sa radyo. Lumitaw ako habang sa wakas ay naka-unlock ni Arnold ang pinto. Hello, anak. Ang mga susi ni Arnold ay bumagsak sa concrete steps. Pumuti ng buo ang kanyang mukha. Ang bibig ay bumubuka at sumasara na parang isda na humihinga ng hangin. Sa isang sandali, hindi kami gumalaw. Kamusta ka? Ang kanyang boses ay lumabas na parang choked na bulong. Dapat namatay ka. May iba pang plano ang karagatan. Pinanatili ko ang aking boses na kalmado, kontrolado. Pagkatapos ng lahat ng dinanas ko, ang sandaling ito ay mukhang mapayapa. Naghanda rin ako ng sorpresa para sa iyo, Arnold. Hindi ito nangyayari. Lumalaki ang panik ni Arnold ng mabilis. Nalunod ka. Nakita kitang lumubog. Lumitaw ang mga police officer mula sa kanilang nakatagong posisyon. Nakapalibot sa property ng may tahimik na kahusayan. Lumapit si Detective Lopez, handa ang handcuffs. Arnold Hayes, ikaw ay inaresto para sa attempted murder. Ang kanyang boses ay may bigat ng absolute autoridad. May karapatan kang manahimik. Ang mga binti ni Arnold ay sumuko. Bumagsak siya laban sa kanyang front door. Ang mamahaling kahoy ay nabigo sa suporta sa kanyang emotional breakdown. Hindi ito totoo. Hindi ito maaring totoo. Ibinalik ako ng karagatan, Arnold. Pinanood ko ang mga officer na mag-secure ng handcuffs. Nararamdaman ang isang bagay na malapit sa kapayapaan. Ang hustisya ang nagdala sa akin pauwi. Habang ginagabayan nila siya patungo sa police car, tumingin si Arnold babalik sa akin ng may desperadong mata. Tatay, ako, hindi ko sinasadya. Sinadya mo. Matatag kong tinagpo ang kanyang tingin. Pero patawarin kita pa rin. Ang mga pinto ng police car ay sumara ng may finality. Ang mukha ni Arnold ay nakadikit sa bintana habang nagmamaneho sila palayo. Lumapit si Detective Lopez na may paperwork. Pero pinapanood ko ang aking anak na nawawala sa sulok. Patungo sa mga kahihinatnan na magde-define sa natitirang buhay niya. Ang Setyembre na araw ay nagpainit sa courthouse steps habang naglalakad ako pataas upang ibigay ang aking final testimony. 3 buwan na ang lumipas mula sa kakilakilabot na araw sa karagatan. At ang legal system ay gumalaw ng may kahangahangang bilis. Salamat sa impluwensya ni Judson at sa overwhelming na ebidensya. 20 taon para sa attempted murder. Pahayag ni Judge Morrison. Ang kanyang gavel ay umalingaw-ngaw sa punong courtroom. Natuklasan ng korte na ang ganitong family betrayal ay lalong hinos at hinatulan ng naayon. Nakaupo si Arnold na nakayuko sa defendant's table. Ang kanyang mamahaling lawyer ay hindi makalaban sa bundok ng ebidensya. Ang kanyang asawa ay nag-file na ng divorce. Kinuha ang mga anak at ang natirang assets nila. Ang utang sa pagsusugal ay nakonsumo sa lahat ng iba pa. Sa labas ng courthouse, nagtipon ang mga reporter para sa statements.
Pero nagpatuloy ako sa paglalakad. Nahatulan na ang hustisya. Walang karagdagang komento ang kailangan. Sa hapon na iyon, pinirmahan ko ang mga papeles na nagbebenta ng aking life insurance policy at kalahati ng aking savings. Ang pera ay pupunta sa education funds para sa aking mga apo. Tinitiyak na ang mga pagpili ni Arnold ay hindi sisirain ang kanilang kinabukasan. Nararapat silang mas mabuti kaysa sa legacy ng kanilang ama. Napakagandang generous, obserba ni Judson, habang sinuri namin ang mga dokumento sa kanyang yete. Ang mga monthly fishing trips ay naging tradisyon. Ang aming pagkakaibigan ay nabuo sa krisis, pero pinanatili ng tunay na respeto. Lagi sinasabi ni Margaret na hindi dapat magbayad ang mga anak para sa mga pagkakamali ng kanilang magulang. Itinapon ko ang aking linya sa parehong tubig ng Pasipiko na halos kunin ang aking buhay. Bukod pa rito, may sapat ako para sa aking pangangailangan. Nagbangingisda kami sa komportableng katahimikan. Dalawang lalaki na nagkaroon ng hindi inaasahang pagkakaibigan sa pamamagitan ng extraordinary na pangyayari. Ang political connections ni Judson ay nagdiyak ng mabilis na hustisya. Pero ang aming relasyon ay lumago lampas sa simpleng pasasalamat. May regrets ba tungkol sa volunteer work? Tanong niya. Inireal ang linya upang suriin ang bait. Wala. 3 araw sa isang linggo. Tinutulungan ko na ngayon ang pagsasanay ng Ocean Rescue Volunteers. Ibinabahagi ang aking karanasan sa survival sa mga taong maaring harapin ang katulad na emergency. Ang pagiging trauma sa layunin ay nararamdaman na tama. Ang Ocean Rescue Program ay tinanggap ng buong puso ang aking karunungan. Ang aking kwento ay naging bahagi ng kanilang training curriculum. Isang real-world na halimbawa ng survival techniques at kahalagahan ng hindi pagsuko sa pag-asa. Magugustuhan ito ni Margaret. Pagpapatuloy ko, nanonood sa mga seabird na sumisid para sa isda sa malayo. Lagi niyang pinaniniwalaan na walang saysay ang pagdurusa maliban kung makakatulong ito sa iba. Ang mga sulat ni Arnold mula sa bilangguan ay nananatiling hindi binubuksan sa drawer ng aking desk. Balang araw baka basahin ko sila, baka bisitahin ko pa siya, pero hindi pa. Ang pagpapatawad ay proseso, hindi pangyayari. Ang araw ay humipo sa abot-tanaw. Pininturahan ang Pasipiko ng shades ng ginto at crimson. Nag-empake kami ni Judson ng GR nang may kasiyahan ng isa pang mapayapang araw sa tubig. Ang parehong karagatan na sumubok sa aking kalooban na mabuhay ay ngayon ay nagbibigay ng aliw at pagkakaibigan. Hinawakan ko ang laawan ni Margaret sa aking pitaka. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng araw na nagpakasal kami. Magiging proud siya kung paano natapos ang kwentong ito. Hindi sa revenge, kundi sa hustisya, generosity, at bagong layunin. Ang yate ay lumiko patungo sa baybayin. Nagdadala ng 2 kaibigan na natutunan na minsan ang pinakamasamang pagtataksil ay humahantong sa pinakamahalagang koneksyon. Nahatulan na ang hustisya. Nagpatuloy ang buhay, mas mayaman kaysa dati. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, pakikalmahan mong i-like ang video, i-subscribe ang channel, at ibahagi ang iyong impressions ng kwentong ito sa comments. Upang makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.